Wala, ha? Wala sa loob ng Senado ang NBI. Pinaparatangan ninyo na, na ang NBI ay andyan sa loob ng Senado. Andun ako kagabi. Ako mismo nagsaksi. Kitang-kita ko sa aking dalawang mata. Ang NBI ay andyan na sa labas ng GSIS. Nasa labas ng gate ang sasakyan ng NBI. Naka-standby lang doon. Pinaparatangan nyo ang NBI andyan sa loob ng Senado. Wala sa loob ng Senado ang NBI. Nasa labas ng GSIS building. Nandyan sa gate. Andyan sa labas ng gate ng GSIS building ang mga sasakyan ng NBI. Sa katunayan, doon ako kagabi naka-live sa likod ng GSIS building. Lumabas ang sasakyan ng NBI doon. 5 yun. 5, magkakonvoy sila, 5 sasakyan ng NBI. Dumaan doon sa likod ng GSIS building. Dumaan lang sila doon. Kasi yung harap at likod ay tagusan ang gate ng GSIS. Kumbaga hindi na sila umikot ito sa kabila. Dumaan na lang sila dyan na sila doon pauwi. Wala kagabi ang hindi, umuwi sila kagabi. Tapos pinaparatangan nila, pinaparatangan ng mga senador, lalong-lalo na si Amy. Palagi niyang binabanggit ang NBI. Palagi niyang binabanggit ang NBI. Alam mo, Amy Marcos, kung talagang marunong kayo gumalang sa batas, kung talagang marunong kayo umaintindi sa batas, huwag niyo pagtakpan yung taong kriminal. Huwag niyo pagtakpan yung taong kriminal. Hayaan niyo si Bato arestuhin. Dahil yun naman talaga ang nararapat sa kanya. At wag na wag ninyong pagbibintangan ang NBI andyan sa loob ng Senado. Yan ang pinakaiwa-iwasan nyo na magsalita kayo ng NBI andyan sa loob ng Senado. Gago kayo. Ang NBI andyan sa labas ng GSIS. Doon ang kanilang sasakyan nakaparada sa gate ng GSIS. Wala sa Senado. Sa katunayan, nakuhaan ko ng video live yun kagabi. Kung paano umalis ang sasakyan ng NBI mula dyan sa GSIS sa labas. Nakuhaan ko sila ng video, 5 silang sasakyan pauwi. Huwag niyong ibintang na ang NBI andyan sa loob ng Senado. Huwag niyong ibintang. Ha? Hayaan nyo. Si Bato kung maaresto, hayaan niyo, huwag niyo pagtakpan. Oh. Hayaan niyo. Kasalanan naman niya yan eh. Kasi ginawa niya yan. Palagi niyang binibanggit na wala siyang inutos na patayin. Pati pa naman ako ginagago. Anong wala kayong inutos? Anong wala kayong inutos? Ikaw ang pinipitsip ni Duterte. Kayo ang nagpasimula ng tukang-tukang. Oh. Yan ang sinasabi ko eh. Pag kayo na nga hinahabol ang batas, magtatanggi na kayo ngayon. Itinanggi nyo na ang lahat. Oh. Sariwang-sariwa pa sa aking kaisipan kung paano nyo pinagpapatay ang mga kapwa ko Pilipino. Tapos pag kayo na ngayon ang hinahabol ang batas, todo na kayo deny. Nagtatago na kayo. Oh. Kung talagang wala kang kasalanan, iharapin mo. Ikaw na mismo ba to? Wala kang inutos. Harapin mo. Ikaw na mismo ba to na wala kang pinatay? Harapin mo. Para mapatunayan mo ang mga sinasabi mo na wala kang inutos. Patunayan mo. Hindi yan sigal nagdagdag yan sa media. Puro ka lang pa-interview sa media. Harapin mo lang ba to? Sumama ka sa ICC. Eh kung wala kang kasalanan, eh di wow. Ganun lang yun ba to? Kung wala kang kasalanan, eh di wow.
Congrats kung wala kang kasalanan. Doon ka sa korte magpaliwanag. Huwag dyan sa media magpaliwanag, sa korte ka. Palagi mong sinasabi na hindi ka pumapatay. Wala kang ginutos. Doon mo sa korte patunayan yan. Hindi ka naman basta-basta ang ICC maglabas ng warrant of arrest kung wala kang kasalanan. Doon ka na lang magpaliwanag ba to? Doon ka lang mag-explain sa mga sinasabi mo. Huwag sa media. Dahil ang media hindi yan nakakatulong. Kumukuha ka lang ng simpatya. Ang sumusumpatya lang sa'yo ay yung kapwa mo didiis, yun bukod wala na. Kapwa lang didiis, kapwa mo lang bobo ang nakikisampatya sa'yo. Bukod dun wala na. Mas maraming Pilipino ang matutuwa pag ikaw maaresto. Maraming Pilipino ang matutuwa pag ikaw bato ang aresto. Maraming Pilipino. Kayong didiis lang ang galit na galit pag naaresto ka, kayong didiis lang. Pero mas maraming Pilipino ang natuwa pag ikaw naaresto. Maraming Pilipino ang natutuwa bato.